Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kasi itong araw na ito, mga kaibigan, pag-usapan natin ay tungkol sa yung vitamin B12 at saka Enervon. Kasi may nagtanong na naman sa akin, mga kaibigan, na Puseng, anuhin ba, hatiin ba? Puseng, ano ba, saksisi ba? Yung ganun, pagtanong, tapusin niyo po ang video po kasi hindi ko masagot lahat. Hindi ko na masagot lahat, mga kaibigan, kasi nandun naman sa video yung lahat. Pero sa kagustuhan niyo talagang malaman, balikin ko itong about sa B12 at saka Enervon po. Ganito lang po yun, mga kaibigan. Kinakantin ko na ito dati, pero alam mo naman na tayo ay hindi makahindi sa inyo kasi lalo na pagbaguhan ito talaga ito kasi pagkondisyon na itong B12 at saka Enervon, ito ay napakasimple lang po, pero lumalaban yung manok po. Ito ang mga dito, mga kaibigan, pag mag 21 days escape ka, pwede lang itong Enervon saka B12 po, pwede nga sa derby Yung iba nga, hindi na gumagamit ng pagkain lang na natural po. Pero itong ganito, mga kaibigan, example, mga kaibigan, sa 30, paglagay na lang natin sa buwan na yung January 30, sa 1, December 1, magpurga ka sa 30 po. Kasi yung 1, umpisa yun sa 21 days skipping mo. Ayun. Nasa sa inyo na yun, mga kaibigan, kung ano ang unahin nyo painom po. Pwedeng B12, pwedeng Enervon. Basta sa last days, sa last 3 days before the fight po ay last doon ay Enervon na po. Ganito yan ang pagbigay nito, mga kaibigan. Monday, example lang ito, mga kaibigan, nagumpisa ka na ng iyong conditioning po. Sa Monday, magbigay ka ng vitamin B12 sa gabi po. Kinabukasan, mga kaibigan, wala po. Sa Tuesday, magbigay ka ng Enervon pero sa umaga po, pagkatapos silang kumain, mga kaibigan. Painumin mo ng Enervon po kasi yung Enervon medyo malakas na kasi sa tao, mayroon namang sa tao katulad ng Rubicon pero hindi siya masyado malakas, hindi katulad ng Enervon, mga kaibigan, na talagang maghidnaking po yung manok po. At saka itong pagbigay mo ng Tuesday Enervon sa araw kasi para naman mabawasan yung tama niya, kasi ang manok dyan kilos-kilos, maggastos yung energy na nandun sa katawan niya, maganda yun. Lalo na kasi pag mag 21 days ka, nandun yung kahig sa umaga, di ba? Bangga kayo, saka yung mga daily routine exercises nila, katulad nung kahig kayo, yung scratch box, fly pen, mga ganun, mga kaibigan, di ba? Yung ginagamit yung tablita na patao po ay skip 1 day. Pero pwede rin skip 2 days, mga kaibigan, kasi pwede lang naman na kayo po ang mag-obserba nito kasi lalo na pag actual, mga kaibigan, makikita nyo talaga ang sitwasyon ng manok po, kung ano ang mga kilos niya, kung ano mga galawan niya po, makita nyo yan na medyo lango siya sa vitamins po o kaya lang niyang dalhin po yun. Kasi ako, mga kaibigan, sa part ko po, pag gumagamit ako nito, lalo na sa mga ulutan lang, ito ang ginagamit ko itong B12 saka Enervon. Pwede naman yung Rubicon at saka B22, pare-pareho lang naman yun, pero sa gabi lahat yun. Pero itong B12 saka Enervon, mga kaibigan, hindi na tayo gumagamit ng mga injectable vitamins po. Ito lang dalawa, mga kaibigan. Wala na kung ano pa mang binigay nyo o carboloading na, wala na po. Ito lang talagang dalawa. Saka makikita mo yan, mga kaibigan, pagdating nila ng mga 2 weeks, nung nakainom sila ng ganun, at saka sabayan nyo ng mga exercises nila po, yung sa style nyo sa pagkondisyon po, talaga makikita nyo na medyo lumalakas yung manok po, lumalakas yung mga palo, yung maliksi siya, madaling makailag, very sharp ang manok po. Kaya itong ganitong klaseng pagkondisyon, mga kaibigan, itong gamit itong dalawang tablita na itong B12 at saka Enervon po, ay talagang ginagamit ito, mga kaibigan, lalo na sa paulutan. Kasi ito experience ko, kahit kayo naman ay baka gusto nyo rin gumamit o baka maka-experience kayo nito, mga kaibigan, na ganitong estilo sa pamamaraan ng pagbigay ng bitamina ng pagtao po ay
baka balik-balikan nyo to mga kaibigan kasi grabe, malakas po talaga ang manok, maliksi, mabilis, lahat po. Kaya kailangan natin mga kaibigan na kung tayo ay gumagamit sa ganitong pamamaraan po, ay kailangan very observant tayo mga kaibigan sa kilos at galaw ng mga manok po kasi kung tayo na may maglaban ay kailangan mo talaga na tuunan mo ng pansin po para naman mabigyan mo ng eksaktong pagbigay sa tablita po itong mga manok. Kasi pag itong mga manok naman mga kaibigan, pag medyo mataas po ang dosage po ay medyo mag-upo sila. Kaya importante po, katulad dati mga kaibigan, binibigay ko sa kanila ay wala po siyang anong tawag dito mga kaibigan, wala pong skip po, diretso-diretso lang po. Walang skip, kaya yung nakita ko yung manok ko medyo lango po, medyo wala hong yung palo niya, talagang walang direksyon po, parang iba po. Kaya tayo dito mga kaibigan, tayo naman ang nagkondisyon sa ating manok, tayo naman ang nag-obserba sa kanila po. Kailangan mo talaga obserbahan ng mabuti po. Pero ang pinaka-the best kasi ito ay experience ko, skip 1D lang po, pwede na yun. Pero kung hindi kayo kampante, gawin yung 2 days, pwede rin yun mga kaibigan. Basta sa last 3 days po, itong inilbon na po. At saka, huwag niyong kalimutan mga kaibigan na pagdating naman sa last 3 days before the fight, ay kailangan din natin ipahinga yung manok natin. Kailangan din natin i-keep sa kulungan, palamigan natin sa madaling araw, mga ganong estilo ba mga kaibigan, para ding nagkondisyon ka nung para pang derby mga kaibigan. Pero ang nakaiba lang ay yung gamit mo ay itong mga tablita ng pantao po. Pero huwag kayong mabahala mga kaibigan kasi ito'y experience ko, ito'y naranasan ko, kaya kampante po akong i-share sa inyo po. Kaya itong mga ganito mga kaibigan, ay content ko na ito 2 bisis po. Kasi ang iba kasi mga kaibigan magtanong, boss, ano ba ito boss? Skip 1D ba boss? Putulin ba itong... Kasi mga kaibigan, yung mag-content tayo, panoorin nyo hanggang dulo po kasi ito namang magbigay tayo ng tip mga kaibigan, hindi naman tayo puro tanong lang po, kailangan naman nating tapusin yung isang ating ginawang content po para naman hindi tayo tanong ng tanong kaibigan kasi alam mo na ito naman ganitong mga kasi ang dami nyo, hindi ko naman medyo at is lahat na mabigyan kayo ng sagot, lalo na pag maabot na kayo ng 200 or 100 plus. Yung isa nga, yung isa kong kantin, maabot ng 100,000. Yung comment, aabot ng 1,000. Hindi ko talaga lahat mga kaibigan. Hindi ko talaga masagot lahat. Kaya itong mga ganitong, lalo na ito naman conditioning, ito kasi ang big part ng manok na talagang ma-excite tayo po. Itong magkondisyon na parang ganito lang mga kaibigan ba na 2 kaplita o tablita lang na pang tao. Napakasimple lang po. Ang gawin nyo lang ay ilagay nyo lang sa eksaktong pamamaraan yung manok nyo. Gawin nyo rin ng mga exercises daily at saka yung pailaw. Hindi yun mawala mga kaibigan. Yung scratch box. Hindi yun mawala. Yung mga catchcock. Nandun na yun mga kaibigan. Pero sa atin dito, ang pinag-usapan natin yung pagbigay ng B12 at saka Enervon po. Kasi nag-content ako dito dati mga kaibigan. Ang title po ay pobreng conditioning mga kaibigan. Nandun yun, kahit mo pa yun mga kaibigan, dati pa yun. At saka inulit ko pa yun ulit mga kaibigan, yung pero kasabay na nung B22 at saka Rubicon po. Pero sa akin mga kaibigan, kung ako'y gumagamit, ito talagang Enervon at saka B12 po. Maganda talaga. Maganda naman yung B22 at saka Rubicon. Depende lang sa atin mga kaibigan kung saan tayo hiyang po kasi iba-iba tayo ng pag-obserba, iba-iba tayo ng pamamaraan, kaya bilang isang nagkondisyon, tayo na po ang magdesisyon dyan mga kaibigan. Kaya ito sa atin ay isang tip lang, isang guide lang po sa mga baguhan. Kung mayroon namang hindi baguhan na nagustuhan, pwede namang gamitin kasi ito namang magmamanok tayo ay talagang bukas tayo sa lahat na pamaraan na lalo na pag malaki ang tulong sa ating pagmamanok po. Kaya itong tayo naman lahat mga kaibigan, kailangan talaga natin na bukas tayo sa lahat na mga pamaraan tungkol sa
pag-alaga ng ating mga manok po. Dito lang tayo mga kaibigan. Sana ay i-subscribe nyo rin Mercado Official. Yun naman talaga mga kaibigan ay talagang pag-usapan din natin. Yun din mga manok pa rin mga kaibigan, pero ginawa ko lang yun para kita yung lahat ng bagay na lalo na yung mag-immunize tayo, stick to si YouTube, baka maano tayo. Kaya nagawa ko ng isang channel para doon natin ipakita po yung mag-breed tayo, kung mag-kondisyon paano. Kaya ito mga kaibigan, ito naman ay usapang conditioning na medyo hindi ba tayo masyadong mga kaibigan ba, na hindi ka mapagod masyado kasi simple lang ito mga kaibigan, itong B12 at saka Enerpon. Wala na hong maraming kimi-kimi pa, di katulad nung magkondisyon ka nung katulad ng pandirbi mga kaibigan, na yung balat ka pa ng mga grains, mga ganun mga kaibigan, sa haluan mo pa ng mga Dixos powder, wheat germ, ang dami po. Nakalula yung mga, pero okay naman yung mga kaibigan kasi alam mo na, dirbi ang very competent yung mga ganong klaseng bagay mga kaibigan, lalo na pag pang big time po. Kahit di pang big time, kahit dito lang sa probinsya, pag derby talaga, ganun talaga yun. Kasi ang mga manok naman, iba-ibang yun iba-ibang bloodline, at saka lalo na ngayon nowadays na talagang mayroon ng mga bloodline ng mga manok po, kahit mga backyard breeder lang. Kaya kailangan din yung ganun. Pero itong sinasabi ko mga kaibigan na pinakasimple po, itong Enerpon at saka vitamin B12, napakaganda po. Depende lang po sa atin mga kaibigan kung magustuhan natin ito. Pero sa akin mga kaibigan, pag medyo ulutan lang, kahit derby nga mga kaibigan, kaya mga 3 cups, pwede ito po. Depende lang talaga sa atin mga kaibigan. Kailangan timing at saka common sense lang po. Ayun lang po. Ito lang ang may share natin sa araw na to. Ito'y usapang magmamanok lang talaga. Good morning sa ating lahat po.